Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong pagtatanggol o pagdidepensa ni Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile. The long lasting, para po itong ever-ready battery na hanggang ngayon nagtratrabaho pa rin. Siguro charge lang ng charge. Rechargeable po si Juan Ponce Enrile. Pero bago po tayo magpatuloy, kami po ay dinadaanan dito ni Hurricane Hilary. Manageable naman po. No? So hopefully hindi talaga malakas na tuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan. Kasi pag nangyari po yun, tiyak kami po ay babahain. Kasi po disyerto po kami dito. Yung hangin naman po manageable. So so far we're safe, no? At ganun din po, shout out natin yung mga members ng channel ng Simply Talkies. Kung gusto niyo pong magpa-member, just press the join button, and napakaliit po ng ating membership. Doon lang po sa mga nais, no? Wala pong sapilitan. At ganun din po, shout out sa ating mga kaibigan, no? Lalong-lalo na diyan sa mga political vloggers na nakakasama natin, yung mga classmate natin sa sinusubaybay na nating mga political vloggers na pro-admin. Shout out po lahat sa inyo. So ito po, dinidepensahan po ni Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile ang mga kritiko, lalong-lalo na po yung mga anti-admin o anti-Marcos tungkol po dito sa 2024 National Expenditure Program o yung tinatawag nilang 2024 budget in easy layman's term. No, kasi po nakalaan po dito is 1.4 billion. Ang laki po. To be exact, yung numero base dito sa Manila Times, 1 billion 408 million 894,000 for local and foreign missions and state visits. Yan po yung inilaan ng Department of Budget and Management for 2024 foreign travel or local travel ng Pangulo. Summation na po yan, total na po yan. So nagtataka sila. Bakit daw ang laki-laki? Kasi nung 2022 daw, no, ang laki daw po ng ginastos ng Pangulo. Numabot yata siya ng 403 million pesos, no, from 2022 to 2023, no? Ang dami po nilang reklamo. Ngayon, lalo pang dinagdagan yung foreign and local expenses na trip, no? Ano naman ang sabi diyan ni JPE, di ba? Ito po. Babasahin lang natin tong quote card niya sa SMNI. Ito po yung galing sa kanyang SMNI show na Para sa bayan ba yan? One, ganon no? Hindi ko na po kasi ganong pinanunuan, no? Pero let's read the quote card. Anong gusto nilang gawin ng presidente? Uupo na lang sa Malacanang? Kailangang bumiyahe ng presidente araw-araw kung kinakailangan. Yung iba dyan, nandito. Pero iba naman ang agenda nila. Yung mga biyahe ng presidente, para sa bayan yun Iniimbita siya ng ibang bansa. Hindi niya pwedeng tanggihan. Nasa schedule yan ng ibang bansa at hindi ng presidente. Tama po, may ipinupunto naman po ang butihing legal advisor ng presidente. No? Just to give you a brief recap, ilang bansa ba yung foreign travel na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos noong 22 and 23? Meron pa rin po yan no? Hanggang katapusan to. Meron pang attend pa nga siya dito sa San Francisco sa November. APEC yata yun o whatever it is. No? Ito yung brief recap ng mga travel po ng presidente. Yung one-time travel niya sa mga bansang ito. Belgium, Cambodia, China, Japan, Malaysia, Switzerland, Thailand, and the United Kingdom. So, ilan? 8? 4, 6, 8. Tapos yung 2 beses siyang pumunta sa bansa na yon ay Indonesia, Singapore, and United States. So kung suma total, 11 bansa. Pero yung trip niya, naging 14 kasi nagbalik siya sa 3 bansa. So kaya plus 3, 14 trips lahat, including the double o twice na pumunta siya doon.
So, tanong sila ng tanong, bakit ang laki-laki naman ng ibibigay ninyo? O hindi nyo ba naintindihan yung sinabi ni Enrile? Kinakailangang mag-travel ng Pangulo. Unang-una, iniimbitahan siya. Ang pangalawa is para mairepresenta niya ang ating bansa, no? Para sa mga agenda tulad ng pagnenegosyo, paghihikayat ng mga businessman na pumunta sa bansa para magnegosyo, magkaroon ng kalakalan. Di po ba? Kasi itong mga kritiko na ito, no? Di nila naintindihan eh. Gastos dito, gastos doon. Eh di ba meron namang balik yan? May mga pledges. Eh di ba sabi nga nung DTI, 80 million dollars expected, no? By the end of the year. Correct me if I'm wrong. May balik naman po. Bumabalik. Kaso lang, itong mga kritiko, ang tinitignan yung gastos, hindi tinitignan yung balik, no? Nang ginagawa ng foreign travel ng Pangulo o state visits. Di po ba? Wala silang pakialam eh. Pag may dumating dyan na yung nagkatotoo yung pledges, hindi nila babatikusin, hindi nila ipipraise. Ang babatikusin nila, eto na naman si Blengbong. Pupunta na naman dito. Sino na naman ang mga kasama niyan? Ang dami niyang entourage. Oh, di ba? Marami po dyan. Mga bumatikos. Oh, eto tanong. Pag hindi inimbita, walang foreign travel ang Pangulo, ano na naman ang sasabihin nila? Itong mga kritiko, eto po sasabihin ko sa inyo. Hindi inimbita kasi diktador yan eh. Di ba? Tatay niyan diktador, kaya sino mag-iimbitang foreigner diyan, leaders? Bakit nila kakampihan yan? Bakit nila iimbitahin yung mga iimbitahan ng isang magnanakaw, isang plunderer, mamamatay tao, ang pamilya niyan, violators of human rights? Di ba? Saan lulugar ang Pangulo? Imbitahan, may ngaw-ngaw. Hindi imbitahan, may ngaw-ngaw. O saan lulugar ang Pangulo? Eto lang, maganda sa mga kritiko, kayo ang maging Pangulo. Di ba? Kung may reklamo kayo, dumaan kayo sa proper channel. Pumunta kayo ng COA. Ayan nilabas ng COA. Binigay ng COA kung magkano ang expenses niya. May reklamo kayo? Transparency. Tignan nyo. Di ba? Hindi yung nagngangaw-ngaw kayo dyan. Nagbibigay lang kayo ng naratiba. Di po ba? Ito pa ang sabi ni Sheloy Garapilo dito sa balita ng Manila Times. Ayan Enrile defends Marcos foreign trips. Quote, with the opening of the economy and lifting of restrictions in 2022, President Ferdinand Marcos Jr. has begun going around the country to ensure that various programs, projects, and assistance of the government reach its intended beneficiaries as part of the post-COVID recovery efforts. Moreover, directly connecting with the local government, local communities, and sectoral groups is an integral part of the President's decision-making process. Aside from this, the Office of the President has received a huge volume of invitations for international events, conferences, high-level meetings, and state visits, among others. And the OP has acceded to some of these requests, knowing that the country and the public in general will benefit immensely from the President's participation in this engagement. Di po ba? Ang problema lang talaga sa mga naysayers, sa mga negative, ang tinitignan yung gastos eh. Ang gastos naman yan. Negative talaga. Kahit na ano pang sabihin natin na laging kumakain ng ampalaya, wala talaga. Kasi bakit? Marcos eh. Marcos. Ang itinanim naming naratiba sa mga tao ay masama ang Marcos. Hindi gagawa ng mabuti ang Marcos. Kaso ano nangyari mga kababayan? Baliktad. So nakikita ng tao yung katotohanan na yung palang binasa namin noon, yung palang pinanood namin noon, yung pinagngangaw-ngaw nila noon na maganito ang Marcos, masama ang Marcos, masama si Imelda, wala palang katotohanan. Kasinungalingan. Kaya ngayon, ayaw nilang mag-succeed.
itong si President Bongbong Marcos dahil talagang masasabi ng taong bayan, nilinlang nyo kami, sinungaling kayo. Nakita nyo na lang, yung ginawa niya, malaking benepisyo sa mga agrarian reform beneficiaries. Ang tagal na panahon bago nila natanggap yung lupang kanilang sinasaka. Nawalan na nga sila ng pag-asa, mabuti nilang dumating ang isang Marcos at kasama ang ate. Di po ba? Ayan, basag po ang naratiba nila. Kaya itong hinihinging 1.4 billion pesos na local and foreign trips ng Pangulo, ibigay nyo yan. Karapatan niya yan. Umiyak na lang yung mga yung mga dilawan. 'Di ba? Yung mga anti-Marcos. Di po ba? O ito pang sabi ni Enrile, sabi sa Manila Times pa rin. Out of his control ang foreign trips, 'di ba? Ito sabi niya, it is out of his control. Referring to Marcos overseas trips. He has to fit his time, available time according to the schedules of the meetings of various countries where we have an interest. Kung hindi naman siya pupunta, sino ang magtatanggol sa atin doon? Correct. Paano natin ihahayag na ito na ang Pilipinas open for business? Ito ang aming posisyon sa ganitong issue. Sino? And the President is well able, smart enough, intelligent enough, and he have the knowledge to explain a certain issues that being thrown into that conference or meeting. Di po ba? Ito kasi masakit eh. Wala pang isang taon, meron ng mga nagsasabing i-impeach siya kasi nandaya sa eleksyon. Ang daming issue. Pare-pareho naman yung isyong binabato since napalitan yung tatay niya. Umupo na yung kakampi nila, ganun pa rin. Ano ba talaga? Para ba talaga kayo sa bayan o para sa sarili nyo lang interes? Iyan kasi ang hirap eh. Tagal-tagal nyo nang nakikibaka, ilang dekada na rin kayong nakikibaka, pero iisa lang ang naratiba ninyo? Na pag hindi nyo gusto yung sitting president o sitting leader of the land, ngangaw-ngaw kayo ng the same narrative. Pahirap sa bayan. Uutang na naman. Di wag umutang. O pag hindi naman umutang, hindi umutang. Anong serbisyong ibibigay? Paano kukuha paano gagawin yung mga trabaho? Paano papasahuran tong mga to? Kaya nga saan tayo lulugar, mga kababayan? Di ba? Bakit hindi nyo hayaang magtrabaho ang ibinoto ng mayorya? Kung sino pa yung kokonte ng mga talunan, kayo ang maingay. Di po ba? At nabibigyan pansin pa kayo. Kayong mga hinayo pa kayo. Eto pa mga kababayan, ang sabi rin ni Enrile, the same. No? Doon sa kanyang programa na yung kay Mang Juan. Pasensya naman po, Mang Juan. No? Eto po, ang sabi niya, marami daw presidential advisor ang Pangulo, pero no work. All perks lang. Kumbaga, nakikisakay lang at unreliable. Ay, naiko. Iyan po ang sabi sa politiko. Ang masama, yung sinulat po sa Abante Tonight. Pareho lang yan, pero ito Tagalog sa Abante. No? Presidential advisor, nagpayaman lang. Ang sakit po nito, mga kababayan. Ayan po, basa na lang natin sa Tagalog kaysa dun sa English. O baka may maisama tayo sa English. No? Kailangang lumagari ng trabaho si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi niya maaasahan ang marami sa kanyang mga opisyal ang daming advisor ng presidente. Kung ano-anong bagay. Maraming advisor pero sorry to say this, pero yung iba nakikita ko advisor for themselves, not for the country. Oh my gosh. Hindi binanggit ni Enrile kung sino ang advisor ng Pangulo ang naghihintay lamang ng sweldo, benepisyo at mga kontrata sa ahensyang pinapatakbo imbis na tumulong sa agenda ng Pangulo. Dahil dito, kinakailangan ni Pangulong Marcos na mag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, gayon din sa abroad upang maibangon ang ekonomiya ng bansa mula sa pagkakadapa noong pandemya. Ayan po. Naku, ang sakit nito. Meron palang mga ganyan, no? Bakit pa kinuha ng Pangulo? Enrile, bakit niya kinuha? Sino ba yung mga advisors na yan?
Grabe naman kayo. Hindi pala pang bansa, hindi pang mamayan. Pang bulsa ninyo. Kung sino man kayo, mag-resign na kayo. 'Di ba? Kawawang presidente, kaya palang presidente, personal na pumupunta sa mga pagbibigay ng ayuda doon sa trabaho. Mga walang kwenta pala kayo eh. Bakit pa kayo nandyan sa gobyerno? Sayang ang pasahod sa inyo. Sino kayang mga presidential advisor yan? No? Iilan lang naman kayo dyan. Di ba merong presidential advisor for poverty alleviation, si Larry Gadon. Presidential advisor for creative communication o media, yung pamangkin ni Lisa, yung asawa ni Tony Gonzaga, I forgot his name. Sino pa? 'Di ba? Ang dami. Si JPE, Presidential Legal Advisor. Pero nagtatrabaho naman siya. 'Di ba? Advisor, legal advisor lang yan eh. Hindi naman wala siyang hinahawaang departamento eh. Di po ba? Ang sakit naman yan. Nag-aantay lang kayo ng sahod, ng kontrata. Ay my God. Ibig sabihin na ganun lang kayo. Tapos ang bulsa nyo, tiba-tiba, baka yung kung may mga kirikirida pa kayo, sama pa kayo sa mga foreign travel eh. Putya, patabaing baboy ba kayo dyan? Ha? Yan ha, sabi po yan Enrile. You are remiss. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagtatrabaho para sa taong bayan, kundi para sa bulsa ninyo. Eto pa, isa pang issue. Sa Abante ulit. Spy fund ng mga gobyerno, government agency, pinalulusaw. Nagbigay na rin po siya ng kanyang take sa confidential and intelligence fund ng mga ahensyang nanghihingi ng mga pondo dyan, yung confidential at intelligence. Yan. Ang sabi niya, gayong wala naman silang kinalaman sa pagpapanatili ng peace and order at sa paglaban sa mga kaaway ng pamahalaan. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., tanging Armed Forces of the Philippines lamang ang mayroong intelligence fund. Correct. Tapos sasabihin nyo, magnanakaw ang matandang Marcos? Di po ba? Kailan ba nagsimula yung CONF and intelligence fund na yan? Sino? Sige, sulat nyo dyan. Yung iba, saan nila ginagamit yung kanilang intelligence fund? Alam nyo na. Baka intelligence fund, baka sino bang bago ngayon dyan na GRO? Mga brad, saan ba may bagong bukas na bar? Baka balita ko may Pegasus 2 daw eh. Putik na. Marapat lamang natanggalin ang CIF ng mga ahensya ng gobyerno maliban sa mga ahensyang nagpapatupad ng peace and order at ang paglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Correct po yun. No? Sino ba nanghihingi dyan? Yung laging binabatikos, yung OP at DepEd. Okay po akong bigyan yung dalawa na yun. Lalong-lalo na sa DepEd. Kasi kailangan natin protektahan yung mga kabataan na nire-recruit ng mga teroristang grupo. Kabataan yan, di ba sabi natin, kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi naman lingid sa inyong kalaman dyan eh. Yung mga magulang nga, di ba, hinahanap yung anak, yun pala, nandun na sa bundok. Akala nila nag-aaral sa State U. Yung pala, nag-aaral sa Bundok University. Yun po yun. Kailangan din ng Department of Agriculture ang 50 milyong CIF sa paglaban sa mga agricultural smuggler at hoarder sa bansa. Ipinagtanggol din ni Enrile ang 2 bilyong CIF ng Office of the President. Talaga naman Ang presidente talaga dapat may confidential fund. Sa dami ng pumupunta sa kanya na humingi ng ayuda, saan niya kukunin yung ayuda na yon? Magkano lang ang sweldo ng presidente? Correct nga naman. Magkano nga po ba sahod ng presidente? Yun, di ko na po alam. Kayo na po ang mag-research. So, yan po mga kababayan, yan ang take ni Chief Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, the everlasting, para po siyang ever-ready battery. Tatlo po yan, yung dinipensahan niya ang travel fund ng Pangulo, yung mga presidential advisor daw, na hindi naman pala pang bayan, kundi pang bulsa, at ito pong spy fund na tawag niya,
tanggalin na sa ibang government agency. Ang bigyan lamang yung mga nararapat tulad ng AFP o DND, OP, DepEd. Payag ako dyan. DA. Ang dami pong kawatan dyan sa DA. No? Marami dyan. Tanggalin nyo muna yung mga kasapakat ng mga smuggler dyan sa DA bago nyo bigyan ng CIF fund yan. No? O, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.